Sa nalalapit na eleksyon sa Amerika ay matunog ang pangalan ng dating Pangulo na si Donald Trump. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, binaril sa tenga si dating United States President Donald Trump sa isang campaign rally sa isang pag-atake, na umani ng pagkondena mula sa mga nangungunang Republicans at Democrats political party, at iniimbestigahan bilang isang tangkang pagpatay. Ano kaya ang posibleng motibo para patayin ang dating Pangulo? Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated, sa mga kwentong kagaya nito. Ang pamamaril noong Sabado, July 13, 2024, ay nagdulot ng dugo sa mukha ni Trump at nagdulot ng gulat sa libu-libong tao na dumalo sa rally sa lungsod ng Butler sa Pennsylvania. Sinabi ng kampanya ni Trump na ang kandidato sa pagkapangulo ng Republican Party ay nasa maayos at ligtas na ito, pagkatapos ng pamamaril. Ayon sa dating Pangulo, naramdaman niya, na biglang may tumusok sa itaas na bahagi ng kanyang kanang tainga, pagkatapos ng sunod-sunod na putok. Hindi bababa sa isang manunood ang namatay at dalawang iba pa ang kritikal na nasugatan sa pamamaril na iyon. Ayon sa mga Secret Service, nabaril at napatay din nila agad ang hinihinalang salarin. Ang pamamaril ay naganap pagkatapos magsimula lamang sa kanyang talumpati si dating Pangulong Donald Trump, biglang hinawakan ng dating Pangulo ang kanang tainga gamit ang kanang kamay, pagkatapos ng sunod-sunod na putok ng baril, saka ibinaba ang kamay para tingnan ito bago lumuhod sa likod ng podium. Pagkatapos ay agad na dinagsa ng mga ahente ng Secret Service si Trump, bago siya lumabas at ikinumpas ang kanyang kamao sa hangin, na sumisigaw ng mga salitang, "Fight!" Maya-maya, ay hinila na siya palabas ng stage at pinapasok sa isang sasakyan. Sumigaw si dating Pangulong Donald Trump na siya ay binaril ng isang bala, na tumusok sa itaas na bahagi ng kanyang kanang tainga, kasabay ng pagdaloy ng dugo sa kanyang tenga. Ayon sa FBI, tinawag ang pag-atake na isang tangkang pagpatay, at sinabing ito ang una nilang iimbestigahan. Ayon sa isang tagapagsalita para sa ahensya, na natukoy ng mga opisyal ang bumaril, ngunit hindi pa naglalabas ng mga detalye. Idinagdag niya na hindi agad malinaw ang isang motibo. Ang pag-atake, ay ang pinakaseryosong tangkang pagpatay sa isang presidente ng US, o kandidato sa pagkapangulo mula nang barilin si dating Pangulong Ronald Reagan noong 1981. Ito ay humantong sa isang malalim na polarized na pampulitikang kapaligiran, 4 na buwan lamang bago sa halalan sa pagkapangulo, at mga araw bago si Trump ay opisyal na pangalanan ang nominado ng Republican, sa kombensyon ng kanyang partido, na sinabi ng kanyang kampanya, na magpapatuloy ayon sa plano. Mabilis na kinundena ni US President Joe Biden ang pag-atake. Ayon sa Pangulo, na walang lugar sa Amerika para sa ganitong uri ng karahasan, sinabi ito ni Pangulong Biden, na tumatakbo laban kay Trump bilang nominado ng Partido Demokratiko. Ayon sa isang taga-suporta ni dating Pangulong Donald Trump na nasa rally, narinig niya ang 4 na putok, at nakita niya na bumaba ang mga tao, at pagkatapos ay mabilis din na yumuko si dating Pangulong Donald Trump. Pagkatapos ay tumalon lahat ang mga taga-Secret Service at pinrotektahan siya sa lalong madaling panahon. Nakita din niya ang isang lalaking tumatakbo at hinahabol ng mga opisyal na naka-uniporme ng militar. Sinabi niya na nakarinig siya ng karagdagang mga putok ngunit hindi sigurado kung sino ang nagpaputok sa kanila. Nabanggit niya na noon, nakaset up na ang mga sniper sa bubong ng isang bodega sa likod ng entablado. Ayon sa mga Secret Service, sigurado sila na ang mga kuha ay lumilitaw na nanggaling sa labas ng lugar ang salarin. Ang pag-atake ay umani ng pagkondena mula sa mga lider mula sa magkabilang panig ng political aisle. Ang ilan sa mga kaalyado ng Republican Party ni Trump, ay nagsabi, na naniniwala sila na ang pag-atake ay may motibo sa politika. Ang hardline Republican representative na si Marjorie Taylor Greene ay nagsabi, gusto umano ng mga Democrats na mangyari ito. Ilang taon na nilang gustong mawala si Trump at handa silang gawin ang lahat para mangyari iyon. Si dating Pangulong Donald Trump, ay nagsilbi bilang Pangulo ng Amerika,
mula 2017 hanggang 2021, ay madaling nagtagumpay sa kanyang mga karibal, para sa nominasyon ng Republican Party sa unang bahagi ng kampanya. Karamihan sa kanya ay pinag-isa sa paligid niya ang isang partido, na panandaliang nag-alinlangan ng suporta sa kanya, pagkatapos na salakayin ng kanyang mga taga-suporta ang Kapitolyo ng US, noong ika-6 ng Enero taong 2021, nang subukang bawiin ang kanyang pagkatalo sa halalan noong 2020. Ano ang masasabi mo sa balita nating ito? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.